ngayon. Pareho tayong biktima, Miguel. Hindi natin ginusto nangyari kaya lang hanggang ngayon ay napakasakit pa rin sa pakiramdam ko sa tuwing naalala kong anak natin. Nagpahid ako ng luhat, mabilis na lumunok. Pakiramdam ko kasi may kung ano nakabara sa lalamunan ko kaya biglang sumikip ang paghinga ko. Bukod kay Marlene, sino-sino pa ang sangkot sa pagkamatay ng anak natin, love? Muling tanong ni Miguel sa akin. Hindi ko nagsinungaling sa kanya. Sinabi ko kay Miguel ang totoo, maging ang sindikato na kinabibilangan ng mga demonyong kasamahan ni Lina. Hindi nakaligtas sa mga mata ko ang pagguyom ng kamao ni Miguel. Umigting ang kanyang mga ugat sa panga at baka sa muka ang nararamdamang galit. Wala akong narinig na kahit na ano kay Miguel. Hindi siya nagsalita at nagtanong pa kaya ilang sandaling katahimikan ang namayani sa pagitan naming dalawa. Alagad ako ng batas. Hindi ako pabor sa ginawa mo pero hindi rin kita masisisi, Michelle. Narinig kong sabi ni Miguel na siyang bumasag sa ilang sandaling katahimikan sa pagitan naming dalawa. Isang lunok ang ginawa ko bago bumaling sa kanya. Nagtama at naghinang ang aming mga mata pero kinabahan ako sa paraan kung paano niya ako tingnan na para bang may kung anong tumatakbo ngayon sa kanyang isipan. Ngayong alam mo nang ginawa ko, ipakukulong mo ba ako? Matatag at taas noon na tanong ko kay Miguel. Tinitigan niya ako sa mga mata. Hindi ako umiwas at sinalubong ang kanyang mga tingin. We both know that you did more than that, Michelle. Sagot ni Miguel habang hindi pinuputol ang titig sa mga mata ko. Nang sa narinig ko ay nabuo ang hinala sa isipan ko. Mukhang may iba pang alam si Miguel tungkol sa akin pero bakit ayaw niyang sabihin? Nanatili akong walang emosyon sa harap niya, kahit halos mapugto ang paghinga ko dahil sa napakabilis na tibok ng puso ko. Huminga muna ako ng malalim at pagkatapos ay nagsalita na. Alagad ka ng batas, Miguel, pero wala akong tuwala sa hustisya dito sa Pilipinas. Para lang iyan sa mga mayayaman at may impluwensyang katulad ng mga kilalang tao sa lipunan. Tumungo-tango si Miguel. Wala siyang sinabi at kusang nagbaba ng tingin. Pinasibat na rin niya ang sasakyan at mabilis na nagmaneho. Palayo sa lugar kung saan kami tumigil kanina. Walang umimi kahit isa sa aming dalawa. Nanatiling seryoso ang kasama ko habang nasa daan at pauwi kami sa kanyang bahay. Wala akong nararamdaman na kahit na anong takot sa mga oras na ito dahil pagdating sa anak ko ay handa ako. Ngayong alam na ni Miguel ang sekreto ko ay dalawa lang ang pwedeng mangyari sa akin. Either makulong ako at lumabas sa publiko ang tunay na katauhan ko o hahayaan niya akong mabuhay ng malaya. Kahit alin sa dalawa ang mangyari ay nakasalalay sa mga kamay ni Miguel ang lahat at hindi ako nagmamakaawa sa kanya para itago ang sikretong ito dahil ayokong balang araw ay isumbat niya sa akin ang tungkol dito. Alagad siya ng batas at asasin ako. Kriminal ako sa paningin ng isang katulad niya. Ina ako at ginusto kong bigyan ng hustisya ang nangyari sa anak ko at sa mga taong pinatay ng sindikatong kinabibilangan ni Lina. Kaya kahit ano mangyari, hindi ko pagsisisihan ang ginawa ko kahit makulong pa ako. Alam kong walang mangyayari kung magsasampa ako ng kaso laban sa mga demonyo na iyon dahil wala akong pera. Malawak ang koneksyon ng sindikato ni Malvar at alam ko mas lalo lamang malalagay sa panganib ang buhay ko kapag nalaman nilang buhay ako. Walang kibo na bumaba ako sa sasakyan nang tumigil ito sa garahe. Hindi pa ako tapos magtanong kay Miguel at sa nalaman niya ay hindi ko alam kung sasagutin pa ba niya ang tanong ko kapag muling sinubukan ko. Walang paalam na iniwan ko si Miguel sa labas. Nauna na akong pumasok sa bahay at mabilis na umakyat sa second floor at binuksan ang pintuan ng silid na tinutuluyan ko. Mabilis at malakas ang kabog ng dibdib na umupo ako sa sofa at sumandal habang paulit-ulit na bumabalik sa isipan ko kung ano ang pinag-usapan namin ni Miguel kanina. Narinig kong bumukas ang pintuan pero hindi ako lumingon para tingnan kung sino ang dumating. Siguradong si Miguel ang pumasok dahil tanging kaming dalawa lamang ang may direct access dito sa loob ng kanyang silid. Tahimik na umupo si Miguel sa tabi ko at agad na kinuha ang kanang kamay ko at pinagsalikop. Bumaba ang mga mata ko. Magkahugpong na ang mga kamay naming dalawa na ngayon ay nakapatong sa kanang hita ni Miguel. Simula nang matapos kami mag-usap kanina sa loob ng kotse ni Miguel ay tahimik na siya at para bang nauwi siya sa malalim na pag-iisip. Hindi ko sanay na ganito siya, kaya naninibago talaga ako sa kilos ni Miguel. Hindi ko rin mabasa kung ano ang laman ng kanyang isipan pero ramdam kong katulad ko ay nakikiramdam rin siya sa akin. Tell me the truth, love.
Alam ba ni Christian Casimir ang tungkol sa nangyari sa atin noon sa probinsya? Pati na rin ang mga impormasyon tungkol sa anak natin. Mahinang tanong ni Miguel sa akin. Siya ang unang nagsalita dahil hindi ko siya kinikibo nang umupo siya sa tabi ko. Hindi. Maikling sagot ko. Kanina pa siya nagtatanong sa akin at lahat iyon ay sinagot ko naman. Ako dapat ang nagtatanong sa kanya pero namamalayan ko na lang na laging nagiging pabor kay Miguel ang sitwasyon kapag nag-uusap kaming dalawa. Alam kong hindi aksidente ang nangyari sa atin noon sa hotel. Hindi ako lasing noon para mawalan ako ng kontrol sa sarili ko at makatulog ng ganoon. Napakurap ako habang nakatingin kay Miguel. Mukhang base sa sinabi niya ay alam na niya na sinadya ko ang nangyari sa amin sa loob ng hotel room na tinutuluyan ko. Ngayon ay mas malinaw na sa akin na lahat. Maging kung bakit kahit galit ka sa akin ay pumayag ka magpakasal tayong dalawa. Sabi ni Miguel na siyang kumuha sa atensyon ko. Anong ibig mo sabihin? Kunot ang noo habang mabilis ang kabog sa dibdib na tanong ko sa kanya. Kilala ko sa Christian. Matagal na siyang minamanmanan at sinusundan ng agency dahil sa malawak na koneksyon ng mafia organization na pinamumunuan niya. Siya at ang mga kaibigan din niya ang top supplier ng mga baril dito sa Pilipinas. Paliwanag ni Miguel. Sumandal ang likod niya sa sofa at pagkatapos ay bumaling sa akin. Inutusan ka ba ni Christian na lapitan ako? Hindi ako makasagot dahil dumating ng kinatatakutan ko. Nahuli ako ni Miguel at alam na niya ang totoo. Alam kong siya ang pasimuno na lahat. At magkasabwat kayong dalawa. Kaya may reporter sa labas ng hotel room mo ng gabing iyon na siya nagkalat ng mga larawan at video natin. Sabi pa ni Miguel na para bang sigurado na talaga siya. Paano mo nalaman yan? Napalunok na tanong ko. Ngumiti si Miguel at pinisil ang hawak na kamay ko. Isa akong matinik at magaling na alagad ng batas. Proud na sagot ni Miguel. Sa tingin mo hindi ko binalikan ng chismosong reporter na iyon? At hindi ko hinalukay ang lahat ng impormasyon na nakuha sa kanya. Kaya kahit unknown ang number na ginamit mo nang tawagan siya, ay nalaman ko ikaw ang nag-set up sa akin. Kinagat ko ang pang-ibabang labi ko at nang iwas ng tingin. Kahit na magpaliwanag at sumagot ako ay napagtagpi-tagpi na ni Miguel ang lahat. Kaya hindi na ako pwede magsinungaling para pagtakpan ng ginawa ko. Kaya ka ba nagkukunwaring sweet sa akin at mahal ako para makaganti ka? Nakasimangot na tanong ko para pagtakpan ng kabang nararamdaman ko. Nangunot ang noo ko nang marinig kong tumawa si Miguel. Kaya nagtatanong ang mga mata na napatingin ako sa kanya. Sinabi ko bang galit ako sa'yo? Tanong niya sa akin kaya umiling ako. Pabor nga sa akin ang ginawa ninyong dalawa ni Christian. Na dahil sa kanya, inatagpuan kita at ngayon ay kasal na tayong dalawa. May ngiti sa labi na sagot ni Miguel. Bagay na naguguluhan ako dahil hindi ito ang inaasahan kong maririnig mula sa kanya. Alam kong ayaw ko nakikita ng mga mata ni Christian sa kanyang paligid, lalo na't nakasunod ako sa bawat kilos ng asawa niya. Hindi na ako nagtataka kung bakit bigla tayo nagkita sa hotel. Maliban sa akin, walang nakakakilala sa iyo sa birthday party ng kaibigan ko at walang kahit isa sa amin na nakakaalam kung bakit nandoon ka na gabing iyon. Hindi ako nagbigay ng kahit na anong confirmation sa sinabi ni Miguel. Matalino siyang tao at kahit itanggi ko ang tungkol dito, alam ko na ngayong nabuo na sa isipan niya ang buong pangyayari ay hindi rin siya maniniwala sa akin. Anong dahilan kaya bigla kang lumapit sa akin, Michelle? Utos ba ni Christian? Seryosong tanong ni Miguel. May usapan tayo kanina. Ako ang dapat na nagtatanong sa iyo ngayon, pero bakit ikaw ang tanong sa akin? Walang emosyon na tanong ko rin kay Miguel para maiwasang sagutin ang kanyang mga katanungan. Alam mong handa ko sagutin ang lahat ng tanong mo, love. Kahit ano pa ang malaman ko tungkol sa'yo, mananatiling totoo ako sa kung ano man ang nararamdaman ko para sa'yo at hindi yun magbabago. Napatitig ako sa mga mata ni Miguel. Kinagat ko ang pang-ibabang labi ko dahil bigla ako nakaramdam ng kakaibang emosyon. Kaya mong gawin yan para sa akin? Emosyonal na tanong ko sa kanya. Ngumiti si Miguel. Mabilis na kinabig niya ako palapit sa kanya at agad na niyakap ng mahigpit. Kaya kong gawin ang lahat, huwag ka lang ulit mawala sa akin, love. Namasa ang mga mata ko at mariin na napapikit ako at tinayaan kong yakapin ako ni Miguel. Parang may sariling isip na gumalaw ang mga braso ko at kusang yumakap sa bewang niya. Habang nakasubsob sa dibdib ni Miguel ang mukha ko at tahimik na lumuluha. I'm sorry sa lahat na nangyari sa atin noon. Ngayong magkasama na tayo, babawi ako, love. I will protect you at all cost. Pangako ko yan sa iyo. At kahit na anong mangyari ay huwag mong kalimutan. Puno ng emosyon na bulong ni Miguel sa akin.
Ramdam kong bumaon sa buhok ko mukha niya at hinalikan ako sa ulo, kasabay ng marahang paghagod ng kanang kamay sa mahabang buhok ko. Gumaan ang pakiramdam ko. Ang tagal kong kinimkim ang lahat ng ito at kahit minsan ay hindi ko inaasahan na may isang tao pa pala ang tatanggap sa akin dahil masyado na akong baon sa kasalanan. Tahan na. Ikaw kung umiiyak ang asawa ko na dahil sa akin. Mahinang bulong ni Miguel matapos akong halikan sa ulo. Sinong may sabi na umiiyak ko na dahil sa'yo? Napasigok na tanong ko sa kanya. Hindi ko pa nga sinasabi na mamahalin kita habang buhay, umiyak ka na agad. Nangingislap ang mga matang sabi ni Miguel nang mag-angat ako ng muka at tumingin sa kanya. Nagsalubong na naman ang mga kilay ko. Nangunot din pati ang noo ko dahil tumutulo pa mga luha ko. Ganoon din pati ang sipon ko ay nagagawa na naman niyang magbiro. Lumuwag ang pagkakayakap ko sa bewang ni Miguel at umayos ako ng upo. Lumunok ako habang masama ang tingin na nakatingin sa kanya. Bully ka, Miguel. Alam mo ba yun? Mahaba ang uso na sabi ko sa kanya. I don't think so. Masama bang umamin na mahal kita? Mabilis na sagot ni Miguel habang hindi nawawala ang ngiti sa labi. Pero lalo lamang nalukot ang mukha ko. Hindi ko gustong nakikita ang pangising-ngisi mo na ganyan. Naalibadbaran ako. Sinamaan ko siya ng tingin pero ang manihid na lalaking katabi ko ay abot tenga pa ang ngiti. Kahit matalim ang mga matang nakatingin ako sa kanya. Tara na, love. Let's shower para makapagpahinga ka na. Yaya sa akin ni Miguel pero hindi ako kumibo. Napuyat at napagod kita ng gusto kagabi, love. Kailangan mong bumawi ng tulog. Hindi ko kailangan yan. Ayos lang ako. Mabilis na sagot ko. Huminga ako ng malalim at napatingin ang mga mata sa kisame. Anong plano mo ngayon, Miguel? Hindi ako lumingon sa lalaking katabi ko. Nagtanong ako sa kanya dahil hanggang ngayon ay hindi ko alam kung ano ang kahihinatnan ng lahat ng ito. Wala. Mabilis na sagot ni Miguel. Gumalaw ang ulo ko at pumaling sa kanya. Mini, hindi ako papayag na makaalam sa Christian sa relasyon natin bilang mag-asawa. Seryoso at matatag na sagot ni Miguel sa akin. Kahit na anong mangyari, habang buhay kang Mrs. Miguel Monterial at hindi ka na makakawala sa akin. Hindi agad ako nakapagsalita. Nagiwas ako ng tingin at muling napatingin ang mga mata sa kisame. Hindi mo ilalabas ang totoo tungkol sa akin? Muli tanong ko sa kanya. Hinawakan ni Miguel ang kamay ko at marahang pinisil-pisil. Bakit pa? Hindi ko na mababago ang nangyari pero pwede tayo magsimulang muli, love. Masyado na maraming nangyari pero gaya ng sabi ko sa'yo kanina, handa akong gawin na lahat para protektahan ka. Mariing pumikit ang mga mata ko habang dinadama ang mga salitang binitawan ni Miguel. Unti-unti nagawa niyang buksan ang puso ko at aaminin ko. Napakalaki ng epekto sa akin ang lahat ng ito. Patapos magpakawala ng isang malalim na buntong hininga ay bumaling ako kay Miguel. Hindi na ako marunong magtiwala sa ibang tao, Miguel. Sa dami ng mga pinagdaanan ko sa buhay, natuto akong tumayo sa sarili kong mga paa at hindi umaasa sa ibang tao. Mahinang sabi ko. Maaaring attracted ka sa akin ngayon, kaya nasasabi mong mahal mo ako. Pero ang tanong, hanggang kailan mo ako kayang mahalin at protektahan, Miguel? Kaya kong patunayan sa'yo na totoo ang sinasabi ko. Gagawin ko ang lahat para maprotektahan ka lang at makawala sa organisasyon na kinabibilangan mo ngayon, Michelle. Speechless ako ngayon. Ilang ulit na napakurap ako habang nakatingin kay Miguel at seryosong ekspresyon na nagtanong sa kanya. How? Come, may ipapakita ko sa'yo, love. Agad na sagot ni Miguel at pagkatapos ay agad siyang tumayo. Magkasabay kaming pumasok dito sa loob ng wardrobe. Hindi ko nagtanong ng kahit na ano kay Miguel. Kahit sa isip ko ay nagtataka ako kung bakit dito niya ako dinala at kung anong gusto niya ipakita sa akin. Tumigil kami sa tapat ng malaking salamin na nakadikit sa dingding. Gamit ang hintuturong daliri ni Miguel ay biglang nahawi ang salamin sa harap namin at nagkaroon ng pintuan. Hindi lamang pala ito basta wardrobe dahil nandito ang main access para makapasok sa hidden room na matagal ko nang hinahanap dito sa bahay ni Miguel. Katamtaman lamang aliwanag sa buong silid kaya nakikita ko kung ano sekretong tinatago ni Miguel sa silid na ito. Habang marahang humahakbang ang mga paa ko, kasabay si Miguel papunta sa gitna, ay tahimik na gumala ang mga mata ko sa buong silid at sinuyod ng paningin ko ang paligid. Pumungad sa mga mata ko ang nakasabit na mga baril sa dingding. High caliber ang mga ito. Ganon din ang mga armas na nasa loob ng transparent glass na alam kong hindi basta-basta ang halaga.
Minimal lamang ang ayos maging furniture na nandito sa loob ng silid na ito. Mas mukha pa nga itong opisina at hindi maikakaila na lalaki ang gumagamit dahil na rin sa kulay at design nito. Maliban sa mga baril ay may malaking monitor ng computer dito sa loob. Para itong pribadong opisina at hindi maikakaila na dito ginagawa ni Miguel ang kanyang trabaho na may kinalaman sa pagiging secret agent niya. Dinala ako ni Miguel sa tapat ng malapad na dingding at pagkatapos ay binuksan ang switch ng ilaw. Kaya tumambad sa mga mata ko ang mga larawang nakadikit sa board na agad na kumuha sa atensyon ko. Humakbang akong palapit sa malaking board para tingnan mabuti ang larawang nakadikit dito. Mga larawan nito ng mga miyembro ng sindikatong iniligpit ko noon at mayroong isang pattern nitong nagtuturo sa taong walang mukha sa gitna. Malinaw na nakikita ko ang mga markang iniwan ko sa katawan nila, kaya ito rin ang ginamit ni Miguel at ibinigay na pangalan sa taong nasa gitna at alam kong suspect sa pagpaslang sa kanila. Napunta ang paningin ko sa larawan ng ilang international criminals na ipinaligpit ni Boss Christian sa akin. Iisa din ang pattern na sinusundan ng investigasyon ni Miguel at yun ay ang iniwan kong tatak sa katawan ng mga demonyong iyon. Nasa mga larawan nakatuon ang atensyon ko nang naramdaman kong tumayo sa tabi ko si Miguel. Alam mo bang hawak ng Interpol ang mga kasong iyan, Michelle? Tanong ng katabi ko pero hindi ako sumagot. Napakalaking pabuya naghihintay para lamang malaman ang identity ng assassin na si M. At mahuli na siya. Sabi ni Miguel at katulad ko rin na nakatingin sa mga larawang nakakabit sa dingding. Kailan ka pa nagsimula mag-imbestiga sa kasong ito? Matatag ang tinig na tanong ko sa kanya. Few days ago pa lang. Pero sa tingin ko inasolve ko na agad ang kasong ito. Proud na sagot na lalaking katabi ko. Nagtaas ako ng mukha at walang takot na tinitigan ko si Miguel diretso sa kanyang mga mata. Bakit sinasabi mo sa akin ang tungkol dyan, Miguel? Walang emosyon na tanong ko sa kanya. Kahit may idea na ako na alam na niya ang kaugnayan ko sa mga kasong hawak niya. Dahil ikaw ang bagong misyon na ibinigay sa akin ni Ninong Arthur. Mabilis na sagot at paliwanag ni Miguel. Alam ko na tungkol sa trabaho niya pero hindi ko naisip na ako pala ang bagong misyon na ibinigay sa kanya ni General Matias. Ngayong alam mo na ang totoo. Malaya kang gawin ko ano sa tingin mo'y tama. Matatag na sabi ko sa kanya. Hindi ako magmamakaawa na pagtakpan mo ang krimen na ginawa ko. Namulsa si Miguel at bahagyang tumango. Tama ka. Gagawin ko kung ano sa tingin kong tama para sa ating dalawa, Michelle. Nakaramdam ako ng malakas na kabog sa dibdib ko pero nagpakatatag ako dahil hindi ito ang tamang oras para maging mahina at emosyonal ako. Ngayon may nakakaalam na ng tungkol sa akin ay malaking parusa ang haharapin ko. Hindi lang sa batas ninyo, kundi sa organisasyon na kinabibilangan ko. Walang emosyon na sabi ko. Hindi ka maparurusahan kung maliban sa ating dalawa'y wala nang ibang makakaalam pa. Ramdam ko sa tinig ni Miguel na seryoso siya sa kanyang sinasabi. Anong gagawin mo, Miguel? Hindi mo ilalabas ang resulta ng investigasyon mo tungkol kay Lady Anne? Maang natanong ko sa kanya. Yes. Walang paligoy-ligoy na sagot agad ni Miguel. Sigurado ka ba? Paano ang trabaho mo? Paano reputasyon at ang mga pinaglalaban mo? Sunod-sunod na tanong ko sa kanya. Nagkibit-balikat si Miguel. Katulad ko ay nakatutok rin ang kanyang mga mata sa mga larawang nasa harap namin. Hindi nakaligtas sa paningin ko ang pag-igting ng kanyang panga. Ganon din ang biglang pagtalim ng mga mata ni Miguel na para bang gusto niyang durugin ang mga larawang pinagmamasdan niya. Sa mga biktima lang ibinibigay ang karampatang hustisya at hindi sa mga katulad nilang halang ang kaluluwa. Timbagang nasagot ni Miguel. Ilang minuto kaming namalagi sa loob ng sekretong silid na ito. Hindi nagtagal ay niyaya na ako lumabas ni Miguel. Mas magaan na ngayon ang pakiramdam ko. Nabawasan na ang bigat na matagal kong nararamdaman noon dahil nasabi ko na sa kanya ang totoo. Salamat, Miguel. Para saan? Tanong niya sa akin. Sa pangunawa. Maikling sagot ko. Gumalaw ang kanyang braso at agad na umakbay sa balikat ko. Kinabig niya akong palapit sa kanya at mabilis na dumampi sa sentido ko ang kanyang mainit na mga labi. Napapikit ako at ninanamnam ang sayang hatid nito sa puso ko. Parang panaginip lamang ang mga nangyari ngayon at sa unang pagkakataon ay nakaramdam ako ng takot na baka hindi totoo ang lahat ng ito. Gusto mo ba lumbas tayo mamaya? Narinig kong tanong ni Miguel sa akin. Nagangat ako ng ulo at tumingin sa kanya. Saan naman tayo pupunta? Date. Nakangiting sagot ni Miguel.
Umiling ako dahil wala akong ganang umalis ng bahay. Hindi naman kasi ako katulad ng ibang babae na kung saan saang lugar pumupunta at sanay na inaabot ng gabi sa labas. Ayoko lumabas. Why? Tanong ng katabi ko pero tanging mahinang iling lamang ang sinagot ko. Hindi ka lugi kung papayag ka makapag-date sa akin, love. Alam mo, mahaba ang pila. Ang ibang babae nga ay nakita mo naman na madaling araw pa lang ay tumatawag na para maunang makakuha ng schedule sa akin. Pero ikaw ang pinagbibigyan ko. Mayabang at nakangising sabi ni Miguel, kaya biglang nalukot ang mukha ko at nagsalubong ang mga kilay. Ano sinabi mo? Naliliit ang mga matang tanong ko kay Miguel. Biro lang yun, love. Napakamot sa batok na sagot ni Miguel. Nawala ang ngiti sa kanyang mga labi nang nakita niya expression sa mukha ko. Ko naman hindi ka na mabiro. Hindi kasi ako nakikipagbiruan, lalo na kapag mga babae mo pinag-uusapan. Walang kangiting-ngiting sagot ko. Love naman, alam kong gwapo ako tabuli ng mga babae pero hindi ako babaero, no? Mabilis na pagkakaila ni Miguel. Nag-init na naman ang ulo ko. Basta talaga tungkol sa ganitong usapan na hindi pwede sa akin ang ganyang biro. Subukan mo lang na magbabae, Miguel. Sabay ko kayong ibabaon ng buhay. 6 feet below the ground. Kapag nahuli ko kayong dalawa ng babae mo. Naliliit ang mga matang tinapunan ko nang masamang tingin si Miguel. Pero nakakainis, abot tenga na naman ang kanyang ngiti. Ang cute mo magselos, love. I love you. Pilyong sabi sa akin ni Miguel. Humaba pa ang dulo ng kanyang nguso na para bang hahalikan ako. Huwag mo kong utuin. Piko na singhal ko sa kanya. Hindi naman mainitin ang ulo ko pero ayoko talaga ng makulit. Tapos ganyan ang ugali ni Miguel. Kaya palagi akong masungit at lukot ang mukha. Sige na, love. Pumayag ka na mag-date tayo. Naglalambing na pakiusap ni Miguel. Tinatamad akong lumabas. Mabilis na sagot ko kasabay ng marahang paggalaw ng ulo. Kasalanan mo kung bakit ako nangihina ngayon. Muling sumilay ang ngiti sa labi ng lalaking katabi ko. Bukas na lang tayo mag-date para makapagpahinga ka ngayon. Inarapan ko siya at tumayo na. Wala akong ganang lumabas kaya kahit utuin ako ni Miguel ay hindi talaga ako sasama sa kanya. Miguel's personal voice. Hindi ko na muling kinulit ang asawa ko dahil alam kong kahit ipilit ko ay hindi talaga siya papayag na lumabas kami ngayon. Hindi maganda ang mood ni Michelle ngayon. Masungit din siya at hindi maitago ang kawalan ng interes na gumawa ng kahit na ano at mas gusto pa niya ang magkulong na lang sa loob ng silid namin. Iniwan ko siyang mahimbing na natutulog sa ibabaw ng kama. Nakita kong pagod talaga ang asawa ko at mukhang nangihina dahil napagod at napuyat siya nang hindi ko tigilang angkinin magdamag. Napangiti ako habang nakapikit at nakasandal ang likod at ulo sa swivel chair, kaharap ng computer sa ibabaw ng mesa dito sa loob ng hidden room ko. Malinaw na nakikita ko sa balintataw ko ang magandang mukha ng asawa ko na kahit kailan ay hindi ko pagsasawaan na titigan at pagmastan. Alam kong hindi pwedeng basta tawagan si Avery gamit ang personal na number ko dahil na-block na pala ito ni Christian, kaya sinubukan ko siyang tawagan pero ibang cellphone at number ang ginamit ko. Matapos i-dial ay narinig kong nag-ring ang number na pag-aari ng kinakapatid ko at hindi nagtagal ay sinagot ni Avery ang tawag ko sa kanya. Hello? Mukhang inaantok pa si Avery o baka bagong gising lang nang sagutin ang tawag ko. Hello? Sino ka? Bakit ka tumawag kung hindi ka naman pala magsasalita? Masungit na tanong ni Avery mula sa kabilang linya kaya napailing ako. Ang mga babae talaga, ang bilis na mag-init ng ulo. Konting bagay lang, galit agad. Bakit ang sungit mo? Nakangising tanong ko kay Avery. Sino ka ba? Muling tanong ng kinakapatid ko. Mukhang hindi niya ako agad nakilala kaya nagpakilala na ako dahil baka biglang tupakin ng babaeng ito. At gaya ni Christian ay i-block din ang number na gamit ko. Ako lang naman ang pinakagwapo mong kinakapatid. Natatawang sabi ko. Miguel, ikaw ba yan? Tila nagulat na tanong ni Avery kaya natawa ko. Mismo, may iba pa bang gwapo sa akin? Really? May kilala ko mas gwapo pa sa'yo? Mabilis na sagot ni Avery. Natawa ko nang sabihin ni Avery na ang gagong asawa daw niya ang gwapo sa paningin niya. Sigurado akong naririnig siya ni Casimir ngayon. Abot tenga na naman ang ngiti ng kumag na iyon. Bakit hindi ka na tumatawag man lang sa akin at dumalaw dito sa bahay? Tanong naman ni Avery. Bago rin itong number na gamit mo, kaya pala hindi na kita makontak. Mukhang walang alam si Avery sa ginawa ng kanyang magaling na asawa.
Hindi din kita matawagan gamit ang personal number ko, kaya sinubukan kong tumawag ngayon na ibang cellphone at network ang ginamit ko para lang makausap kita. Alam ko nagtataka si Avery kaya sinabi ko nakablock ang personal number ko sa kanya. Bahala na magpaliwanag si Christian sa kanya dahil alam ko naman takot siya sa kinakapatid ko. Hayaan mo, kakausapin ko si Christian. Kaya pala hindi rin kita matawagan kasi nakablock ka sa cellphone ko. Muling sabi ni Avery kaya natuwa ako. May favor sana akong hihingin sa'yo, Avery. Walang paligoy-ligoy na sabi ko. Mabilis naman sumagot ang kinakapatid ko. Sure, basta kaya ko, Miguel, at hindi illegal iyan. Napailing na lamang ako. Tamang hinala din ang babaeng ito. Sinabi ko sa kanya kung ano ang pakay ko kaya ako tumawag sa kanya ngayon. Pwede bang bukas siyain mo mag-dinner dyan sa bahay niyo si Ninong Arthur? At dapat nandyan din ang asawa mo. Mabilis na paliwanag ko. Bakit, may problema ba? Narinig ko ng tanong ni Avery at mukhang naghihinala kung bakit bigla akong nagsuggest ng family dinner bukas. Wala naman. Gusto ko lang na magkausap silang dalawa para matapos ng trabaho ko. Magandang opportunity din iyan para magkasundo na si Ninong Arthur at ang asawa mo. Alam ko sa sinabi ko ipapayag si Avery kaya hindi ko sinayang ang pagkakataong ito para matapos ng problema ng asawa ko. Silang dalawa ang nagbabangayan at nadamay lang ako. Pero ngayon kami ni Michelle ang magsosuffer kung hindi ko ayusin ang gulo sa pagitan nilang dalawa. Sige, maganda iyang ideya mo, Miguel. Ako na bahala sa kanilang dalawa bukas. Masayang sabi ni Avery. Bingo. Mabilis na nakonvince ko si Avery kaya kahit hindi ko siya kaharap ay napangiti ako. Atin lang muna ito, Avery. Huwag mo sasabihin sa asawa mo at sa daddy mo na ako ay nagsuggest dito. Para pareho silang nandyan sa bahay mo bukas kapag pumunta ako. Sure. Mabilis na sagot ni Avery. Pauwiin ko na maaga bukas sa Christian. Asahan ko yan bukas, Avery, ha? Nakangiting sabi ko sa kinakapatid ko. Mabilis na oo ang sagot ng kinakapatid ko. Alam kong busy si Ninong Art at si Christian kaya mabuting si Avery ang magsabi sa kanila. Siguradong hindi nila matatanggihan si Avery. Takot sa kanya si Christian at alam kong sasamantalahin ni Ninong Arthur ang pagkakataon para makapunta sa bahay nila at bantayan ang kilos ng kanyang son-in-law. Alam kong mabilis pa sa alas 4 na pupunta si Ninong Art kapag nagsabi ang kinakapatid ko. Matapos makausap, si Avery ay hinarap ko ang ilang folders sa ibabaw ng mesa ko. Ilang case ito tungkol sa mga international criminals na naging target ng assassination at kagagawa ng asawa ko. Shit, nakakatakot na magalit si Michelle. Siguradong hindi siya nagbibiro nang sabihin niya sa akin kanina na ibabaon ako ng buhay sa lupa kasama ang kahit na sinong babaeng mahuhuli niya kapag magloloko ako. Mabilis na lumipas ang oras. Hating gabi na nang magising ang asawa ko kaya madaling araw na rin nang matulog kami. Good morning, love. Malambing na bati ko kay Michelle. Good morning. Inaantok na sagot ng asawa ko. Anong oras na? 9 o'clock. Mabilis na sagot ko. Hindi ka ba aalis ngayon? Pause pa ang tinig na tanong niya sa akin. Mamaya pa. Magkikita kami ni Ninong Arthur. Gusto mo ba sumamang mag-dinner sa bahay ni Christian? Mahinang tanong ko habang nakaunan sa braso ko ang ulo ng asawa ko at yakap ko siya sa bewang. Bakit ka pupunta doon? Agad na tanong ni Michelle. Niyakap ko ng mas mahigpit ang asawa ko at sensual na hinalikan siya sa leeg. Nakausap ko si Avery kanina. Inibitahan niya ako mag-dinner sa kanila, pati na rin sa Ninong Arthur. Kaya dapat kasama kita. Sigurado ka na ganyan talaga ang gagawin mo doon at hindi yan entrapment? Nangihinala na tanong ng asawa ko. Natawa tuloy ako. Bakit mo naisip yan? Sa tingin mo ipakukulong ko kayong dalawa ni Christian? Wala akong tiwala dyan kay General Matias. Siguradong itatapon ako niya sa kulungan gaya ng ginawa niya kay Boss Christian kapag nalaman niya na akong assassin na hinahanap ninyo. Seryoso at walang paligoy-ligoy na sagot ng asawa ko. Wala ka bang tiwala sa akin, love? Malambing na tanong ko sa asawa ko. Meron. Konti. Napangiti ako. Okay na sa akin kahit konti lang yan. Ang mahalaga may tiwala ka na sa akin. Kaya believe me, kapag sinabi ko wala iba makakaalam kung sino sa Lady Am, maliban sa akin at kay Christian. Nanatili kami nakahiga sa ibabaw ng kama. Nakontento akong yakap ang asawa ko at katabi siya. Tinatamad pa raw kasi bumangon si Michelle kaya hinayaan ko muna. Wala akong taping ngayong araw dahil 1 buwan ang hiningi kong pahinga sa manager ko. Gusto ko magkaroon ng sapat na oras sa asawa ko para magkasama kami at mas makilala pa namin ang bawat isa. Hindi pa stable ang relasyon namin dalawa, kaya mas mabuting mag-effort ako dahil gusto ko maging successful ang relasyon namin.
Maghapon ako nanatili dito sa bahay kasama ang asawa ko. Nakikita kong komportable na siyang kasama ako at malaki na ang pagbabago sa treatment sa akin ni Michelle simula na mag-usap kaming dalawa. Mas relax na din siya habang nandito sa bahay. Mas madalas ko din siyang nakikitang nakangiti at hindi na laging seryoso at nakasimangot. Sigurado ka bang ayaw mo sumama sa bahay ni Christian, love? Muling tanong ko sa asawa ko habang nagbibihis ako. Next time na lang. Pakiramdam ko kasi hinang-hina ako. Mas gusto ko nandito sa bahay. Mabilis na sagot ni Michelle habang nakaupo sa sofa at nanonood ng palabas sa telebisyon. Napansin kong bukod sa tinatamad si Michelle ay mabutla din ang mga labi niya. Mukhang kailangan talaga niyang lumabas bukas para maarawan dahil lagi siyang nagkukulong dito sa silid. Kaya hindi na halos naaarawan. Sakay ng motorsiklo ay umalis ako ng bahay at pumunta sa teritoryo ni Christian. Alam kong ayaw ako makita ng isang iyon pero this time hindi ko siya pagbibigyan dahil kailangan namin mag-usap. As expected, mahigpit ang security sa gate at sa paligid ng bahay ni Christian bago ako nakapasok. Ang sabi sa text message ni Avery ay nandito na raw si Ninong Art at nasa loob ng nursery room dahil gustong makita ang mga apo. Dumating na rin daw si Christian at handa na ang dinner kaya ako na lang ang hinihintay.